New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro for headset 2-in-1. Mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Si Jaylen Brown ang nagsimula sa laro nitong araw laban sa Cleveland Cavaliers, habang si Derek White naman ang tumapos sa kanila. Sa huli, ang Boston Celtics ay sobrang lakas para sa Cavaliers team na hindi nila kayang higitan. Ang Celtics ay umarangkada patungo sa 120-95 win sa Game 1 sa kanilang second round playoff series. Si Brown ay nagtapos na may 32 points, habang si White ay naitama ang 7 3-pointers at nakapagtala ng 25 points performance. Si Donovan Mitchell naman ay nagtala ng 33 points, ngunit hindi ito sapat para sa Cleveland team na naglalaro sa pang-apat na magkasunod na laro nang wala ang starting center na si Jarrett Allen. Pinangunahan ni Brown ang Celtics sa maagang panimula na naghatid sa 40-34 lead pagkatapos ng unang quarter kung saan hindi sila nagkamali sa pag-handle sa bola. Si Brown ay nagtala ng 15 points sa unang quarter patungo sa 20 points sa first half na dinala ang Celtics sa 59-49 lead. Ang third quarter ay para kay White naman na nagtala ng 14 points habang nakuha ang 4 na 3-pointers. Ang kanyang ikapitong 3-pointers ng laro ay nagpalawak sa lead ng Boston patungong 87-72. Ang Boston ay nangunguna sa 92-77 patungo sa ika-4 na quarter. Ang Cavaliers ay walang sagot. Tanging si Mitchell lang ang nagtala ng 16 sa kanyang 33 points sa third quarter, ngunit wala itong nagawa upang malimit sa pag-atake ang epektibong opensa ng Boston. Pinaunlad ng Celtics ang kanilang lamang sa simula sa ika-4 na quarter at hindi pinayagan ng Cavaliers na bigyan pa ng tsansa sa kanilang advantage. Ang Cleveland ay isinuko ang bandila sa kalagitnaan sa fourth sa pamamagitan sa pagpapalit sa kanilang mga starters nang ang Boston ay naging leading sa 115-89 na may natitirang 3.42 minutes. Naipakita ng Boston ang kanilang advantage mula sa distance sa 3 points at nakuha ang malakas na panalo kahit na hindi maganda ang laro sa shooting ng All-NBA forward na si Jason Tatum. Meron maraming weapon ng Boston na maaaring magdala sa kanilang opensa sa kahit anong pagkakataon at isa sila sa mga iilan lang na teams sa NBA na kayang magtagumpay laban sa isang magaling na kalaban sa kabila sa isang hindi magandang gabi mula sa kanilang pinakamahusay na player. Ang panalo ngayong araw laban sa Cleveland ay isang mahusay na halimbawa. Si Brown ay nagtapos na may 32 points, 6 na rebounds at 5 assists habang may shooting na 12 of 18 mula sa field at 4 of 6 mula sa 3. Si White ay nagtala ng 25 points at 5 assists habang may shooting na 9 of 16 mula sa field at 7 of 12 mula sa long range. Tumagdag si Tatum ng 18 points habang may shooting na 7 of 19 mula sa field at na-miss ang lahat ng 5 sa kanyang 3-point attempts. Matapos ang laban, sinabi ito ni Jaylen Brown, It's the NBA playoffs. We just taking it one game at a time, and that's all we can control. And we try to come out and be the harder playing team. We stick to our agenda, and we let the chips fall where they may. It's going to be tough for a team to have to beat us 4 times, but as long as we come out and we execute on both ends and we're the harder playing team, I think we'll be fine. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Parang may punto naman si Brown. Sa ibang balita naman, during sa guest appearance sa Club Shay Shay, nagpakatotoo ang former NFL wide receiver na si Chad Johnson sa potensyal na interes ni Kevin Durant na lumipat sa isang team. Ayon kay Johnson, personal niyang nakausap ang 2-time champion na nagsabing hindi siya tututol sa isang trade sa team na ito kung magiging makatwiran ito para sa parehong panig. Nakipag-usap ako kay Durant, nagkaroon kami ng mahabang conversation, sabi ni Johnson. Hindi ako naglalaro sa basketball at ang mga tao tulad ni Durant at LeBron at mga iilang mga players na kilala ko ay naglantad sa akin at tinanong ko kung okay lang na pag-usapan ito. At sinabi niya na walang problema sa kanya na magtungo sa Miami Heat kung magiging makabuluhan ang lahat sa parehong panig. Matapos ang miserable season sa Suns, lumalakas ang paniniwala ng mga fans na maaaring isaalang-alang ni Kevin Durant ang pagbabago ng lugar para sa ika-4 na pagkakataon sa kanyang karera.
Bagaman espesyal na humiling muli ng isang trade sa Suns, hindi naman nagkaroon ng masyadong success si Durant nang ginawa niya ito. Meron lamang siyang isang panalo sa playoff series mula noong 2023. Sa edad na 35-year-old ngayon, hindi na masyadong marami ang panahong natitira sa kanyang karera sa NBA at hindi siya tila interesadong sayangin ang mga ito sa isang sitwasyon kung saan hindi siya makakapag-compete. Nasa ilalim siya sa kontrata hanggang sa 2025 to 26 season. Hindi basta-bastang pwedeng umalis si Durant sa Suns ngayong summer o anumang oras sa madaling panahon. Kakailanganin niya ang ilang malalaking drama sa kanyang bahagi upang pilitin ang kamay ng Suns at makarating siya sa isang sitwasyon patungo sa Heat. Bagaman malayo sa pagiging perpekto, ipinahayag ni Erik Spoelstra at ng kanyang team ang tiwala sa pagpapalawak sa skill set ni Durant noon at walang dahilan kung bakit hindi nila ito magagawa ngayon kung sakaling siya ay magtapos sa kanila pagkatapos ng season na ito. Kasama si Jimmy Butler at Bam Adebayo, magiging nasa magandang posisyon si Durant upang makuha ang kanyang ikatlong titulo. Ngunit pagkatapos niyang ikabit ang kanyang kinabukasan sa Suns, hindi siya maaaring makaalis ng madali at hindi rin papayagan ni Team Governor Matt Ishbia na maging mabale-wala ang kanyang sakripisyo mula noong nakaraang season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod naman si Mike Dunleavy ay nagsimula na sa kanyang European summer, ngunit hindi ito isang bakasyon para sa general manager ng Warriors. Nakita sina Dunleavy, Warriors Assistant General Manager Larry Harris, at Santa Cruz Warriors General Manager David Fatoki sa France noong weekend habang nanonood ng top NBA draft prospect na si Zachary Risacher. Si Risacher, na naglalaro para sa JL Bourg ng LNB Pro A, ay malawakang itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na player sa 2024 draft class. Ang 6'10" French forward ay nagtapos na may 10 points sa 3 of 9 shooting, kasama ang 8 rebounds at isang assist sa loob ng 19 minutes. Si Risacher ay may average na 10.1 points sa 43.6% shooting at 3.9 rebounds sa loob ng 31 games. Naglaro rin siya sa Euro Cup kung saan may average siyang 13.1 points at 3.6 rebounds sa 17 games. Ang 19-year-old ngayon ay itinuturing na magiging number 1 overall pick ayon sa tangkaton, kung saan ang Detroit Pistons ang magkakaroon ng tsansa sa kanya bilang top pick. Dahil malapit na ang NBA Draft Lottery sa linggo, merong 3.8% na pagkakataon ng Golden State na mapagmay-ari ang top 4 selection sa darating na draft sa susunod na buwan. Ang NBA Draft ay nakatakdang mangyayari sa June 26. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa prospect na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.